Salamat, Shell. Ako nga po pala si Allen. Tara, pag-usapan naman natin ang genetic factors. Did you know that a large part of our appearance and body is inherited from our parents? Tulad ng taas, uri ng buhok, at hugis ng katawan. Yan ay galing sa ating genes. Kung ihahalin tulad natin ang genes, para din itong halaman. Tumutubo at nagkakaroon ng anyo, ayon sa uri ng binhi, pinagmulan nito. Masipag. Ano pa? Ganda po yung katawan. Ano po yun? Kapag bigay. Ang katangian at naman ako sa magulang ko na pinagmamalaki kasi maalala ko po. Kasi po, habang lumalaki po, na-adapt ko po siya at nagagamit ko po sa araw-araw ko po. Lalo na sa mga kaklase ko po na nahihirapan na po sa kanilang buhay. Siguro po yung same kami ng parents ko is yung pagiging friendly po. Yung parating mabilis makipagkaibigan ganon kahit sa ibang lugar nakaka-get along ako ng mga kaibigan. Ngayon, samahan naman natin si Mel para pag-usapan ang koneksyon ng kalusugan at pananaw sa sarili. Mel, pasok! Thank you, Allen! Hello guys! Ako nga pala si Mel at sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting topic, physical health and self-perception. Alam niyo ba mga kaibigan, na kung paano natin tinitingnan ang ating sarili ay konektado sa ating physical na kalusugan? Yes! Ang self-perception o ang pananaw natin sa ating sarili kung paano natin nakikita ang ating katawan, itsura, at kakayahan ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating lifestyle at confidence. Unahin natin ang physical health. Ito ay tungkol sa kung gaano kalusog ang ating katawan, kasama na dito ang tamang pagkain, regular na pag-ehersisyo, sapat na tulog, at iwas sa bisyo. Kung physically healthy tayo, mas energetic tayo sa araw-araw, mas malinaw mag-isip, at mas maganda ang ating mood. Ngayon, paano nga ba konektado ang physical health sa self-perception? Simple lang. Kapag inalagaan mo ang katawan mo, mas nagiging positibo ang tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, kapag nag-ehersisyo ka regularly at kumakain ng tama, mapapansin mo hindi lang pagbabago sa katawan mo, kundi pati sa confidence mo. Pero kapag pinabayaan natin ang sarili natin, madalas bumababa rin ang self-esteem at nagiging negative ang pananaw natin sa sarili natin. As for me, nasa beauty and cosmetic industry kasi ako ngayon. So, more on skincare and fitness yung aking mga self-care journey. So, as for skincare, nagpo-focus ako kung ano yung mga trends on skincare ngayon. And for the fitness journey, regular exercise, every other day ako nag-gym. So, for my fitness. Kunyari po, ngayon po, kakakain ko lang po. Siyempre po, pagkakakain lang po natin, masigla po tayo at wala po tayong iniisip na kung ano-ano. Nakaapektuhan po yun ng mood ko. Siyempre, masaya po ako. Siyempre, kakakain. Sino bang hindi sasaya pag kumain ka, di ba? So, pag may nutrients po yung katawan natin, nagbabago po yung mood natin. Like, nagiging masaya tayo. Pag hindi naman tayo kumain, siyempre, bad mood ka, nagugutom ka, parang naiinis ka sa lahat ng bagay. Yun lang po. Okay ma'am, thank you po. Thank you po! Isipin ng katawan bilang hardin kapag inalagaan na mamulaklak ng maganda. Para sa epekto ng lipunan at kultura sa ating pananaw sa katawan, narito si Minerva. Minerva, pasok!